Kunin mo na yung mag- Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauulamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng tulong at kalinga. Sa Kanya lamang po tayo dapat magpakukup laban sa isinumpang si Satanas. Sa Kanya lamang po tayo dapat magpakumbaba at humingi ng tulong. Maliban sa Kanya ay wala na tayong ibang dapat hihingi ng tulong. Pagkatunay nga ang Allah ang siyang sugdol sa kapangyarihan, ang tigil ng karunungan. Siya ang dakila, ang kataas-taasan, pinakamawain, at pinakamahabagin. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang propeta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga sahaba, mga kasamahan, sa kanyang mga asawa, at sa lahat ng tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. Ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang makapagbibigay ng patnubay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nabibigay ng tawfiq. Siya lamang ang nabibigay ng hidayah. Kaya sino man sa atin na nagkakaroon siya ng pag-aalilangan kapag siya ay may ginagawa o may dinadawahan, siya po ay dapat mag-isip na wala tayong kakayanan maliban sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sino mang gabayan ay walang makapagliligaw sa Kanya, at sino mang nailigaw ay walang makapagbibigay sa Kanya ng hidayah, tawfiq, upang magmagkaroon siya ng matuwid na pamumuhay. Sapagkat tunay na nasa Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pagtatagda, pagkakataon na ang tao ay magtagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay.
فيا عباد الله إن الله تعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. O kayong nagsusampalataya, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na pagkatakot na pinagsusumikapan natin, gawin ang lahat ng uri ng kabutihan at gawin ang lahat ng uri ng kabutihan, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Ibig sabihin, huwag natin hayaan na tayo ay pumanaw na hindi mananampalatayang Muslim. Sino bang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo, alalang baga, siya ay nakapagtamo ng malaking tagumpay. Ililigtas siya sa impyerno ng apoy. Ika nga, siya ay magiging panauhin sa paraiso. Usang katauhan, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa pinakaunang tao na si Adan. At mula kay Adan, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang asawa na si Hawa. At mula sa kanilang dalawa, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag natin putulin ang kamag-anakan. Usang katauhan, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa atin at mga nauna pa sa atin. Faya ibadallah, inna Allah ta'ala qala fil Qur'an al-Karim ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanir rahim Alif Lam Mim Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. This is the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Narito ang banal na Quran. Ang sino man ang nagdadalawang isip, ito'y kanyang basahin. Pag nilay-nilayan niya ito, sapagkat dito sa banal na Quran, ito ang malawalahating salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya magbibigay sa atin ng pagtatagumpay dito sa mundo. Sapagkat ang sino man na nagbabasa, nakikinig ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay nababawasan ang kanyang paggawa ng uri ng mga kasamaan at siya ay nagiging matuwid sa kanyang pamumuhay. Narito po ang banal na Quran. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyin tamut. Inna Allaha alimun khabir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagpapamalismis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Ika nga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang dapat natin pagkukulan ng pagsamba, sapagkat siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan, na siya ay makapangyarihan na nagpapamalismis ng mga ulan. Sapagkat kapatid, maraming mga tao, kapag umiinit, kapag umuulan, kapag dumadagundong, anuman ang mga nangyayari sa kaitaasan, sila ay nagmumura. Sila po ay nagagalit. Subalit dapat malaman ng sangkatauhan ng mga mananampalataya na tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nagpapamalismis ng mga ulan. Siya ang nagpapahintulot na ito ay umiinit. Siya ang nagpapahintulot na bumababa ang araw at sumisibo na naman ang araw. Ang ibig sabihin kapatid, walang sino man ang may kagagawa nito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dapat natin malaman sa Jumaa sa araw na ito? Dapat natin malaman kapatid na kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Anong ibig sabihin kapatid? Dapat marami na tayong mga ginawang kabutihan. Sapagkat hindi ito may tatago, marami na tayong mga mahal sa buhay ang hindi na umabot sa mga araw na ito. Mga kamag-anak, anumang klase katayon sa buhay, mahirap, mayaman, siya man ay maraming koneksyon sa bansang ito, o siya man ay maraming mga pera, o siya man ay maraming mga kamag-anak, dapat natin isipin kapatid na tayo ay hindi taga rito.
tayo ay pansamantala lamang. Ibig sabihin, hindi tayo magtatagal. Temporal, hindi magtatagal. Pansamantala lamang. Ibig sabihin, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsusipagbalikan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsusipagbalikan. Ano ang ibig sabihin? Ano ang point of view? Kapatid, kung marami ka ng mga naipon ng mga ibada, kabutihan, alhamdulillah, maraming naisulat sa kanang kamay ang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ikaw man ay nakapaggawa ng kasamaan, at ikaw naman ay nagtawba, alhamdulillah, sinulat muli ng Allah alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anghel sa kanang kamay. Ano man ang ating ginagawang hindi mabuti, sapagkat ikaw ay nagsasala ng 5 beses ang araw, tumpak kapatid, panalo, ibig sabihin paldo, ibig sabihin diba ang ating mga biyaya. Kung ang mga nakaraan, kahapon at ngayon ay nakagawa tayo ng maraming kabutihan. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man ang naniniwala sa kaisahan ng Allah, gumagawa tayo ng maraming kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maninirahan tayo sa paraiso. Alalang baga, ililigtas tayo sa impyerno ng apoy. Ibig sabihin, magiging panaunin tayo sa pinakamagandang buong na hantungan, kung tawagin ay Jannah, paraiso, ang paradise. We will live a pleasant life in the hereafter. Maninirahan tayo sa pinakamagandang buong na hantungan, ang paraiso. Yun po ang dahilan kung bakit tayo naririto, upang magkagawa tayo ng maraming mga kabutihan. Magdagdag tayo ng maraming ibada. Ano-ano ba ang mga binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga amana sa atin? Kaalaman, lakas, pera, oras, panahon, ano man ang iyong mga binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ginamit natin ito para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, panalo. Diba? Ibig sabihin kapatid, walang kalugihan. Ang walang kalugihan, ang lahat ng sumusunod, tumatalima sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kalugihan ang mga taong gumagawa ng pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang mga hadith, sa kanyang mga legal base of the Prophet. Yun po ang mga walang kalugihan na nabubuhay tayo upang gumawa ng maraming kabutihan. Sapagkat ayon sa ating nabasa dito sa banal na Quran, sabi doon, ano ang layunin bakit tayo nabubuhay? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga hindi nakikita, ang mga jinn at tayong mga tao, upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paulit-ulit ito natin naririnig. Subalit nakakalimutan na ng ating mga kababayan na kaya tayo nabubuhay upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nangyayari, palagi na lang siyang late magdasal. Wala na siyang ginagawang sunna pagkatapos ng duhur, bago pumasok ng masjid. Halos hindi na siya nagdidikir. Kapatid, iniisip mo ba na hindi ito nakasulat ang iyong mga ginagawa? Nagkakamali po tayo. Walang natatago na hindi may lalagdan. Walang lihim na hindi may bumunyag. Ibig sabihin kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Bakit? Sapagkat hindi mo makilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga bang Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allaha indahu ilmu sa'ati. Siya nagpapamali sa pinamagulan. At ito ang dapat natin malaman. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He. The ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him, except with His creation? He knows what happens to them, His creatures in this world, and what will happen to them in the hereafter. He will never compass anything of His knowledge except that which He wills. His mercy extends over the heavens and the earth, and He wills to pating in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman niya ang mga ginagawa ng kanyang mga nilikha dito sa mundo. At ang nalalaman niya kung anong mangyayari sa kabilang buhay. Sino nga ba ang makakapamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa kanyang kapahintulutan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nangangalaga
kanyang mga nilikha at wala siyang kapaguran sa pangangalaga ng mga ito. Ang kanyang kursi ay umaabot saklaw sa kalangitan at kalupaan. Walang kapaguran ang kanyang pangangalaga sa kanyang mga likha, sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang kataas-taasan, ang dakila, all-wise, ang pinakamarunong, ang pinakamabaging, ang pinakamaawain, at pinakamapagpatawad ng ating mga kasalanan. Yan po ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siya rin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng siya ang the judge, tanging hukum at hari sa araw ng pag-uukom. Kaya't minamahal ko na kababayan, ang ating pagiging alipin bilang isang mananampalataya ay pangatawan natin ito, ay magkaroon tayo ng utang na loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkat darating ang panahon, darating sa atin ang katapusan ng ating buhay. Ika nga kapatid, hindi ito haka-haka, ito ay realidad na lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. At ang Allah ang nangangalaga sa atin. Tunay nga na sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Ano pa dapat ang ating malaman, kapatid? Nakakalimutan na ba natin na kung kaya tayo nilikha ng Allah upang sambahin siya? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ang pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakapagtutuwid ng ating mga gawain sa buhay. At ito ay malaki ang reward kapag inaalala natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, kung tayo ay nagsasala, kung tayo ay nagdidikir, naiiwasan natin ang lahat ng uri ng karumalduman na gawain at ang ating mga buhay ay nagiging matuwid. Sapagkat tunay nga ng isang alipin ng Allah ay masaya siya na gumawa ng mga kabutihan kaysa sa kasamaan. Mas matibang ang kabutihan kaysa kasamaan. Sapagkat tunay nga kapatid na hindi tayo magtatagal. Ibig sabihin, dito sa mundo, pagsikapan natin ang oras, panahon, lakas. Mula ngayon hanggang sa uling hibla ng ating buhay, tayo ay tumalima, sumunod sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkat ang tunay nating lugar, ang tunay nating tirahan ay kung tawagin Jannah, Paraiso, Paradise, ang pinakamagandang portantungan. We will live a pleasant life in the hereafter. Yun po ang dahilan kung bakit tayo naririto tuwing Jumaa, kung bakit tayo nagsasala ng 5 beses sa araw, kung bakit tayo nagmamagawa ng mga sunna, at kung bakit tayo nagmamahal at papatawad sa ating kapwa-tao, at kung bakit tayo nagbibigay, nagkawang-gawa, sapagkat ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. They were commanded only to worship Allah alone. Ikama tasala, ang magsala tayo sa tamang takdang oras pagdarasal. To give zakat, sadaka, kawang-gawa, ang tumulong sa kapwa-tao, lalo na sa pamamahay natin. This is the even way. This is the real. This is the right religion. Ang right religion, kung ang religion na yan ay siya tinuturo na tumulong, magsadaka, magkawang-gawa sa mga mahihirap. Samantala, kapatid, nakakalungkot. Gumawa sila ng iba't ibang relihiyon, sikta. Subalit, ang mga membro ay kinakawawa nila. Ginagawa nilang palagbigasan ang mga membro. Mayroon 10% na hinihingi. Mayroon tinatawag ng mga lagi hinihingi ng mga leader. Hanggang sa sila ay ginagawa nilang palabigasan. Mga kasal, binyag, libing, may presyo, may ordinary, may special. Nasaan doon ang tinatawag na charity, kawang-gawa, ang tulong sa ating kababayan? Patay na nga, pinipirahan pa. May mga bagong mga paglilibing ngayon, sinusunog, kinikremate, iniimbalsa mo. Patay na nga, pinipirahan pa, ginagawa nilang palabigasan pa. Hindi ito pinagbabawal ng kanilang relihiyon, sapagkat tunay nga na wala sa kanila ang tunay at tunay na relihiyon na perpekto. Ano bang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang panlingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Itong relihiyon ng Islam, ito lamang ang perfecto at aprobado na relihiyon na para sa sangkatauhan. At ito lamang ang relihiyon na bago likhain ang tao, nandiyan na po ang relihiyon.
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam, nandiyan na po ang Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad. Kaya ang mga tao noon hanggang sa ngayon, silang lahat ay sumaksi, naniniwala na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ano itong mga naririnig natin na iba't ibang sikta, relihiyon, denominasyon na nagsusulputan? Magbunos din kayo mga kaibigan, kababayan. Itigil nyo na ang mga ganyang relihiyon na inyong makusang ginawa, na iyong ginawa lamang, sapagkat paano maliligtas ang mga nauna sa inyo? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga makabagong relihiyon, mga nagsusulputang relihiyon? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever decides a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Mga talunan yan ang makabagong relihiyon. Bakit? Kailan lamang bubugso? Kailan lang yung ginawa yan? Samantala, paano maliligtas ang mga nauna sa inyo? Kung yan ang sinasabi ng tamang relihiyon, paano sila maliligtas ang mga nauna sa inyo? Samantala sa Islam, bago likhain ang pinakaunang tao na si Adan, ay nandiyan na po ang Islam na relihiyon para sa sangkatauhan. Ito lamang po ang Islam, ang perpekto at aprobadong relihiyon. Kaya sino man ang nais na magbalik loob, sabihin natin sa ating mga kababayan, sabihin natin sa ating mga kaibigan, o na walang ibang relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan, kundi Islam lamang. At historically, nauna ang Islam sa Pilipinas. Tunay nga na ang Islam ay total submission and obedience to the will of God. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin kapatid, Islam is the way of life. Aqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin min kulli dhanb, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga minamahal kong kababayan, ang araw na ito ay napakabago. Sapagkat kahapon, hindi na ibabalik. Maraming mga tao na sinisisi tayo. Bakit ka ngayon ang hirap-hirap mo pa rin? O tingnan mo, nag-Muslim ka, nagkasakit ka. Tingnan mo, nag-Muslim ka, ang hina mo. O tingnan mo, nag-Muslim ka, namatayan ka, nalugay mo yung gusto mo. Totoo yan. Nag-Muslim ka, nalugay mo yung gusto mo. Yung mahalo sa buhay, namatay, pumanaw. Ano pa ang nangyari? Yung tapos ng mga pananim mo, ay nawasa. Nag-Muslim ka, nawasa ka ng pananim mo. Ibig sabihin, nasira ng bagyo. Mga kapatid, kababayan, ano ka mang lahi, ano ka mang sikta, ano ka mang relihiyon, ano man ang katayuan mo sa buhay, hindi po yan bago. Noon pa yan ay nangyayari na. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pinapahintulot ko sa inyo ang pagkalugi ng iyong mga negosyo, ang pagkalugi, pagkawasak ng iyong mga pananim, at pagkawala ng buhay, yung gutom, uhaw, pagkakasakit, pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Ibig sabihin kapatid, ang point of view dito, tayo ay pansamantala lamang. Tayo ay hindi taga rito. Ano man ang katayuan mo sa buhay, sino man ang iyong mga padrino, ano man ang iyong mga konisyon, gaano man karami ang iyong ipon sa bangko, gaano man karami ang iyong armas, gaano man kalakas ang iyong katawan, lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ang mga bahay ay masisira, ang mga sasakyan ay kinakalawang, ang may buhay makakatikim ng kamatayan, ang malakas ay manghihina, ang malakas ay magkakasakit. Ibig sabihin kapatid, hindi tayo taga rito. Ang mahalaga, dumating man sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, ikaw ay namatay na naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At ang sino man na nagbigkas ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. There is no God except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Ang sino mang bawian ng buhay pagkatapos siya itong bigkasin
sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan siya sa paraiso, mananatili ka siya roon magpakailanman.